Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 ng problema nga ni customer. Kahit napalitan na ito ng brake master assembly, lumulubog pa rin itong brake pedal. At nang ibinakjab niyang araw, may panibago daw na problema. Yung ABS module naman daw, barado. Sige, tapusin na natin itong trabaho kung talagang sa ABS module nga ang problema. Pa-start ko na itong makina. Maganda kasi yung pag humatol tayo, malapit sa katotohanan. Pasimulan natin yung pagbi-bleed dito sa brake master assembly. Bomba ng brake pedal, tapos pag sinabing pirme, nakadiin sa brake pedal, ikaw naman luluwagan mo yung fitting dito sa master cylinder para tumulo yung fluid at lumabas yung hangin. Tapos higpitan mo yung fitting, tsaka mo ngayon ipabomba ulit yung brake pedal. Pag lumubog siya, idiin mo lang. Kapag dahan-dahan lumubog, idiin mo lang ha. Lagyan ko muna ito ng basahan na basa bago ko simulan yung pagbi-bleed dito sa master cylinder. Sige, bomba. Hop. Perme, din lang. Nakadiin dapat sa brake pedal, tsaka buluwagan yung fitting. Tapos higpitan mo rin agad. Bomba. Perme. Bomba. Perme. Lumulubog siya. Aba, may mali. Dapat lumulubog ang brake pedal kapag nagluwag ka ng fitting. Bomba. Perme, din. Ayan, lumubog. Bomba. Perme. Ayan, lumubog. Ha? Pag ganyan yung nangyayari at hindi lumulubog ang brake pedal kahit nagluwag ka ng fitting, dito naman ako mag-bleed sa ABS module niya. Pag sinabing sira bomba, bawa, lumubog siya. Lalong mo pa siyang idiin. Ganun na. O sige. Bomba. Perme, din lang. Lumubog. Bomba. Perme, din lang. Bomba. Perme. Bomba. Perme. O gumagana naman yung ano ah. Okay naman. Gumagana naman yung ABS. Wala sira sa ABS. Titignan ko mamaya. Bomba pa ulit. O, perme. Din lang. Wala rin. Bomba. Perme. Sa pag-bleed na ginawa ko dito sa ABS module, mga bossing, wala ako diyang nakitang problema at hindi totoong barado yan kasi may lumalabas naman na brake fluid. Ang napansin ko sa ABS module, may hangin siya kaya dahan-dahanin ko yung pag-bleed. Bomba. Perme lang. Silipin ko muna yung master cylinder, baka meron siyang leak ng fluid. Super negative naman, kaya balik na ako dito sa ABS motor niya. Dito naman ako magbi-bleed. Tip ko lang sa inyo, dahan-dahan yung pag-bleed na gagawin nyo para yung hangin lumabas. Apak sa brake pedal dahan-dahan. Okay, din mo dahan-dahan. Hop. Dahan-dahan lang ha. Tandaan nyo mga boss, sa pag-bleed na ginagawa ko, diskarte ko yan. Kung mali para sa'yo, hindi ko naman sinasabing gayahin mo. Ang mahalaga sa akin, maayos ko itong sasakyan. O, apak sa brake pedal dahan-dahan. Nakaldiin lang. Nakaldiin. O, apak sa brake pedal. O, dahan-dahan mo din. Dahan-dahan lang ha. Hop. Steady. O, apak ulit sa brake pedal. O, dahan-dahan apak ha. Alis sa ginagawa ko pag-bleed,
habang inaapakan ni customer dahan-dahan yung brake pedal, dahan-dahan ko rin naman niluluwagan yung fitting. Pag mahina na yung paglabas ng brake fluid, tsaka ako ngayon hihigpitan yung nut ng fluid line. At syempre, yung pinaka-importante, punasan mo ng basahan itong ABS motor niya para yung mga kumalat na fluid dyan matanggal. Nang sa ganun, pag nag-leak test ka, madali mong mapansin kung may tagas ng fluid. At habang nakadiin si customer sa brake pedal, wala naman ako nakitang leak ng fluid. Kaya i-recheck ko pa rin yung bawat higpit ng mga fitting dito sa ABS motor niya. Maganda na kasi yung lagi kang naniniguro sa paggawa ng sasakyan. At isa pa, huwag nating uugaliin yung pag hindi natin nakuha yung sira ng isang sasakyan, ang gagawin mo, magtuturo ka na naman ng ibang sira para lalo pang mapagastos ang isang customer. Maling-mali yun. O, baka may masasaktan dyan, nagsasabi lang ako ng totoo kasi na-experience ko yan. Kaya tigil-tigilan nyo nga ako sa mga salita nyo na naninira ka. Sus, sasaktan ka lang. O ayan, siguro naman dito sa video, narinig mo na yung mga salita ng customer. Hindi ko yung gawa-gawa, ano? Alam niyo mga boss, may mga bagong modus ngayon yung mga basher ko eh. Pag may nag-comment sa akin na again sa video, dun sila papasok, susulsulan nila, pasasamain nila ako, tapos ilalike nila yung nag-comment para lalong magalit sa akin. Galing sa kalaliman yun, balik na ako sa trabaho. Umilaw siya, no? Oo. Pero okay na dito sa preno. Ayos, ano? Lambot. Pero hindi siya tumutuloy, oh. Kahit idiin mo, no? Oo, hindi mo. Kalahin mo, no? First time ko nakapagpagalan ng local, eh. Hindi ko talaga inaayos yan, pinagbigyan lang kita. Ayoko talaga gumawa niyan pag siya yung ganyan na replacement. Alanganin kasi ako pag replacement, mahirap gawa ng paraan. Kasi hinabol sa handbrake yung gumawa, oh. Akala niya makukuha niya kasi dito yung lakas ng preno pag tinaas niya yung preno, eh. Pag in-adjust niya, akala niya makukuha. Yun lang, nakababa na yung handbrake, nakailaw pa rin yung brake light. Tapos kinumpis ka niya yung pinagpalitan mo. Ha? Naku po. Namin, ang anak ko, yun nga, papunta dito. Ba't ka naman kasi pumayag na hindi iwan yung pyesa? Hindi ko namang alam eh. Nako! Hindi naman ang gawa. Siyempre, wala tayo. Sabi ko sa lagi sa inyo, pag magpapalit kayo ng pyesa, kahit palit lang na pyesa, kunin nyo. Para nakakasigurado kayong pinalitan niya. Ang masakit kung iba yung binigay, wala din. Minsan, ibang pyesa bibigay sa'yo eh, di ba? Yung sira talaga eh. Kaya lang ang problema ko ngayon, nakailaw yung brake light niya kahit na nakababa na yung handbrake at hindi naman nakatapak sa brake pedal. Pag ganyan mga boss, dito muna ako magto-troubleshoot sa hydrovac. Actually mga boss, ilang beses ko na rin ginalaw itong connector niya. Pati itong plot dito sa loob, sinundot ko na yan ng alambre. Ginalaw-galaw ko. Kaya lang ayaw talaga. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, iangat ko muna itong brake master assembly. Possible, baka nakatukod yung push rod dito sa piston ng primary. Kaya nakailaw yung icon ng brake warning light niya. Siyempre naman, para may angat nyo itong brake master assembly, tanggalin nyo yung dalawang nut na nakalagay dyan na number 12. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung dalawang nut. Tsaka nyo ngayon hilahin itong brake master assembly. Tandaan nyo, yung fitting, hindi nyo na siya kailangan luwagan. Basta ang gagawin nyo lang, hilahin nyo itong brake master assembly. Kung matigas yan tanggalin, o gamit ka ng plier para yung clap dito sa vacuum hose mo, mailihis mo nang sa ganun, matanggal mo itong vacuum hose at sumingaw yung hangin dito sa hydrovac. Tsaka mo ngayon hilahin na itong brake master assembly. Ayan mga boss, na-disconnect ko na itong brake master assembly. Tapos isinentro ko ulit yung push rod ng hydrovac dito sa butas ng primary piston para sigurado akong hindi malihis yan. Pag okay na, ibalik ko na yung vacuum hose dito sa hydrovac. Dahil nga sa pinaswitch off ko itong makina, ipapa-start ko ulit yan kay customer. Nga sir, start mo. Nawala yung ilaw. Nawala yung ilaw. Yan pa rin. Yun lang mga boss, nakailaw pa rin yung brake light dito sa dashboard niya. Ganyan, ipapasok ko ng kaunti itong brake master assembly dito sa hydrovac. Tapos tanungin ko si customer kung hindi pa rin lumayas. Andiyan pa rin. Ha? Hindi to problema talaga. Pero pag hinugot ko yung sensor connector mo, wala yung ilaw. Yan, nawala. 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 Yun mga boss, nawala yung ilaw niya. Oo, binuhot ko yung connection. Nawala siya. Oo, nawala. Hmm? Yan. Yan ang
Pangit sa nabibili sa labas eh. Pero minsan mga boss, nauubos din yung pasensya ko eh. Kaya ang ginawa ko diyan, kinalog ko nga itong brake master assembly. Kasi ilang beses ko nang binunot yung connector niya, tapos yung floater dito sa loob, sikwat ko ng alambre. Ayan mga boss, nainis na ako, kinalog-kalog ko nga itong brake master assembly. Tapos nilagay ko na itong connector niya. Tapos ulitin ko nga yung pag-uga ko dito sa brake master assembly para mahilo yan. Wala na. Yun lang, magic na wala. Para sure, ilagay ko muna yung dalawang nut na number 12 dito sa brake master assembly. Lalagay ko na yung nut, ano? Hindi naman pwedeng hindi higpitan yan. Aalitin. Hindi pwede. Diyan ko ngayon mapapatunayan kung talagang hindi nababalik yung brake warning light dito sa dashboard. Ayan mga boss, ipakapit ko na yung dalawang nut. Kaya kunin ko na yung socket wrench na number 12 para mahigpitan ko na yung dalawang nut dito sa brake master assembly. Wala ka ng appointment ngayon, sir? Meron siya. Anong oras? Nauna. Kaya pala nagtanong sa akin si customer dahil may isa pa siyang problema sa isa niyang sasakyan. At dahil sa malilit naman yung kausap ko ng alauna, tinanggap ko na yung isa pang sasakyan ni customer para madagdagan yung problema ko. Papasa ko lang naman sa Diyos yung problema. Tapos, kaya lang nagtanong sa akin si customer kung paano ko ba yan binid at nagawa ko itong sasakyan niya. Diba rin mahilo ka sa kak? Ikot-ikot ka ng sasakyan. Diba? Hindi yung pagdagdag ka, yung persay mo agad. Hindi, dapat inuunti-unti mo yan. Saka dapat pinalitan nila yung... Tama, nakailang ikot ako, 4 na ikot. Hey, sir, saka yung brake fluid, dapat pinalitan nila, no? Lahat mo, di ba kagaya yung ginawa, tinapon nila. Oo, tinapon ko. O baka may sulsul dyan, hindi ko pinapagalitan si customer. Malakas lang talaga yung boses ko. Alam niyo naman ako pag nagsalita with action eh. Hindi ko na pinakita yung action. Okay na marinig niyo yung voice ko. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video. May mga gusto pang ipagawa sa akin si customer dito sa sasakyan niya. Kaya ang tanong, nagawa ko ba yung problema dito sa preno niya? Pakiabangan na lang sa last part at maraming salamat sa panonood.